Ang problema natin ay walang gustong magpautang na bansa sa atin ngayon. Dahil sa hindi perceive, dahil sa balitang-balita sa buong mundo, yung grabing nakawan pandarambong sa Pilipinas at adik ang presidente ng Pilipinas. Opo. Ano naman ang masasabi niyo po, Manong Jay? Dahil sa mga comment section, ang sinasabi naman ng netizen, tsaka ng iba pa na maka-administrasyon, na ang kapalit daw nito, West Philippine Sea. No? Niloloko lang tayo. Binabanatan nila ang mga Duterte na maka-China at ang kapalit nito, kasi nagbigay sila, ang West Philippine Sea. Manong Jay. Alam mo, yan ang propaganda yan ng CPP-NPA at ng CIA, no, ng Amerika. Yan ay malayo sa katotohanan, no? If you examine the records, magmula ng managinip si Sara nito, si Mayor Sara, hanggang sa magkaroon ng nothing was mentioned of anything about anong tawag nito, West Philippine Sea or Southeast, South China Sea is west of the Philippines. No? Walang ganon. As a matter of fact, bahagi pa rin ito, kung di ako nagkakamali, itong tulay na ito doon sa iba pang tulay na binigay ng China bilang regalo kay Presidente Duterte. Kasama na dyan yung dyan sa may Binondo, kasama na yung dyan sa may, kung di ako nagkakamali, dyan sa connecting Ortigas, at saka Bonifacio Global City at iba pa. At rin yung malapit din dito sa himpilan natin sa may Rockwell, may isang tulay dyan, di ba? Na sinira at winaiden. Correct, pinalawak, pinatibay. Opo. Manong Jay, meron lang tayong ipapanood sa ating mga kababayan. Ito po ay inauguration ng Davao City Coastal Bypass Road project, no? Ito ay naganap 2023 July 1, kung saan in good terms pa ang Marcos at Duterte, at itong inauguration ito ng Coastal Bypass Road ay bahagi ito, itong tulay na ito, connecting ito, no? Pati nga yung tulay pa papunta doon sa Samal, dadaanan din itong coastal road na ito. At pakinggan natin ang mga kataga na sinasabi ni President Bongbong Marcos. Ang sabi niya rito, binigyan niya ng pagkilala, Manong Jay, kasi present during that time sa inauguration itong coastal road, si Vice President Sara Duterte, kung saan binanggit niya na noong panahong mayor pa siya, kabilang sa mga nag-isip nito, kaya yan, present si and nabanggit din niya si former President Rodrigo Duterte. Binigyan din niya ng pagkilala kasi nga sila yung nag-umpisa, kumbaga brainchild nitong proyekto na ito. Kaya nga, para magtataka ka, bakit sa panahon na ito, wala na yung pagkilala, Manong Jay, doon sa... Ito kasi bahagi ito parte ito ng plano, Manong Jay. Alam mo, Mar, ito I don't know, hindi ko naman dinidepensahan si Mr. Marcos, But I think this is more of a product ng mga spin doctors ni Mr. Marcos, na hindi nila matanggap, na walang achievement yung kanilang principal. Kaya ginagawa nila ng paraan para bumango. Remember, bago lumabas ito, itong inauguration, itong pagbisita niya, actually, hindi nga inauguration, kundi bumisita lang, sumilip lang siya, Naglanding, nagsalita ng konti, sinilip yung mapa-mapa, pagkatapos umuwi na siya, umalis na siya. At pumunta siya doon sa kampo ng mga sundalo sa Southeastern Command, at doon nangako na naman siya ng isa pang budol. Hindi siya nagbudol fight, nakipagbudol fight siya at the same time, nambudol na naman ang presidente nung sinabi niyan tataasan niya yung allowance ng mga sundalo, gayong wala naman ito sa nakapaloob sa proposed 2026 budget, and there is no money appropriated for that, In fact, ang problema ng presidente ngayon, kung maliis lang tayo ng konti,
ay kung saan siya kukuha ng pangtapal sa Bisaya. Ewan ko kung anong tawag dyan sa Tagalog, Admar, no? Dyan sa Pangtapal. pangtapal. Pangtapal sapagkat yung proposed 2026 budget ay sobra. Sobra-sobra ng more than 1.7 trillion doon sa kikitain ng bansa. At ito ay sinabi ng mga nag-iisip dito na ito ay kukunin sa mga uutangin ng bansa. Ang problema natin ay walang gustong magpautang na bansa sa atin ngayon. Dahil sa dahil sa balitang-balita sa buong mundo, yung grabing nakawan pandarambong sa Pilipinas at adik ang presidente ng Pilipinas.